National Food Authority, atin nung kausapin ngayong umaga. Pag-usapan natin ito pong sitwasyon sa mga warehouse ng NFA. Nasa linya ho natin, Administrator ng National Food Authority ng NFA, si Administrator Larry Lacson. Sir Larry, magandang umaga po sa inyo. Welcome, Double Wang sa Double B, Radyo na, TV pa. Good morning, Magandang umaga po, Administrator. Ay, magandang umaga, Weng at Weng. Magandang umaga po sa lahat ng mga ating taga-subaybay. Good morning po. Salamat po sa pagtanggap ng tawag. Secretary to. Administrator, ano na ang lagay ng ating mga warehouse ngayon? Kasi last week, para nabalitaan namin kay Secretary, siksik-liglig pa rin daw po ang inyong bodega sa ngayon. Di ba, tuwing kwan lang yan? Kahit minsan, binagyo, hindi ba? Pero minsan, di ba, kada Enero lang yan napupuno? Bakit ngayon, Hulyo na, punong-puno pa rin, o Agosto na? Opo, tama po yung nabanggit ni Secretary. Punong-puno pa rin po. Ibig ko sabihin ganito, kahit na nakapag food security emergency tayo, meron tayong benting bigas, meron na, hindi pa rin po substantially nababawasan ng ating stock sa ating mga bodega. Kasi kadahilanan na yung pumapasok po na palay na binibili natin sa magsasaka ay mas marami pa sa lumalabas na bigas natin. So, kung makikita po niyo, talagang magiging stagnant na puno. Ika nga, even dumating itong mga bagyo-bagyo, lahat po yan kasi pinag-aandaan namin sa National Food Authority. Meron man pong na-damage, dalawang warehouse lang namin sa Alaminos, Pangasinan at saka yung sa La Union. Sa warehouse, no, natuklap yung yero, yung isa naman ay nabarahan ng drain. Even then, wala halos na damage. Ngayon, ina-assess lang yung sa La Union, konting na damage lang ng mga stocks at binibilang pa. Pero overall, total, sabi nga yung ating mga bodega ngayon ay puno pa rin. That's why gusto natin na sana, no, mailabas na ang ating mga stocks. Ito nga, pinapalawak na rin ng DA, pati na yung ating mga magsasaka, ating bibigyan, pagbebentahan ng ating vending bigas. Bago na tayo pumunta doon sa pati yung mga magsasaka pwede na bumili, anong dahilan kung bakit ito mabagal ang pag-release niyan? Hindi ba tinatangkilik ang 20 pesos na bigas at hindi in demand sa mga kadiwa outlets natin? At hindi na re-replenish agad? Kung naubos yun agad, mabilis makatulong para mailabas yung mga bigas na yan sa warehouses. Naku, kung ang titignan po natin ay yung pagtanggap ng ating mga kababayan sa 20 bigas ay talaga naman pong talagang ubos lagi. At tayo naman ay ang stocks natin ready lagi. Pero alam niyo yung pagro-roll out ng mga nationwide project na ganyan, it entails a lot of considerations, logistics mainly, no? So, palagay ko doon medyo nagkakaroon ng bottleneck. Kaya yun naman ang sinusolusyonan ng ating department, no, yung kanya nga itong next move, mamaya pag-usapan nga natin sa mga warehouses na tayo ng NFA para masolusyonan yung mga logistical problems. Okay. Sa ngayon po, dahil punong, sabi nga ng mga Inglesero at Inglesera, beautiful problem ito, di ba, Administrator? Napaka-positive ng problema, kailangan mo lang solusyonan yung bottleneck, then okay ka na. Kesa yung wala kang supply, tapos nangangailangan ng publiko, krisis yun, di ba? Pero, ano ang solusyon inilalatag natin? Kasi siyempre, kung tukoy na natin kung nasa ng bottleneck, at kailangan mabilis na masolusyonan yun, Administrator. Hindi ka tanggap-tanggap na may supply ka, hindi napapakinabangan ng tao. Opo, tama-tama po yan. That's why sabi ko nga, kami sa Department of Agriculture, kasama NFA, talagang weekly nagmi-meeting, pinag-uusapan ito. At ito nga yung nakita naming agarang solusyon with that kind of problem where sa mga warehouse na mismo ni National Food Authority, maglalagay ang DA ng kadiwa ng Pangulo. Na initially i-roll out natin po ito sa malalaking rice-producing regions like Region 2 at saka Region 3. So, unti-unti po, after ma-launch sa August 13, sunod po, isang linggo, ilo-launch na natin sa Visayas, ilo-launch na natin sa Mindanao, until sa mga warehouses po ng National Food Authority nationwide ay meron na. So tingin po natin na-solve natin yung isang aspeto ng logistical problem nun. Kasi ano pa bang problema sa logistics nun? Transportation pa lang. Nasa likod mo na ang bodega. Plus, wala kang dagdag gastos.
Yeah, yung pagta-transport nun, no? Oo. Mabilis tayo. So, yun So, po. Pero bale- paano niyo paikutan yung batas na nagbabawal sa NFA to directly sell? Ibig sabihin, Ay, FTI pa rin ang bibili, pero doon lang sa warehouse ng NFA Ayun. ilalagay yung Kadiwa Tama. store. Location lang naman. Correct. Yes, alright. Location lang po. Opo. It's still the Food Terminal Incorporated will be the one selling. Hindi po talaga kami po pwede. Opo. Tama po yun. So maglalagay ang FTI ng pwesto nila. Kadiwa store, Kadiwa dyan sa store mga NFA outlet sa mga warehouse. NFA. Maganda yun. Oh. But Administrator, ito lang. Ay, sorry, Wanya. hindi. Gaano na karami yung pang ilang araw na yung inyong inventaryo sa ngayon? Sa kabuuan nationwide? Sa buuan nationwide, still 12 days po tayo. Ang ating stocks, days to last natin is 12 days. Gaano karaming Just to- metric tons po yun? Naku, 452,000 metric tons. Or kapag giling na po ito lahat, palay at yung bigas natin, nasa 9 milyong sako ng bigas po ang katumbas nito. So, marami po yan. Opo. Ilang warehouses ang punong-puno? At saka saan-saan ho ito, Sir Larry? Alam nyo ho, generally, lahat po, no, ang medyo bakante lamang ay yung medyo malalayong warehouse natin sa mga magsasaka at saka yung mga warehouses natin na walang dryer, talagang hindi na rin pupunta ang magsasaka sa amin, no? Opo. Pero generally speaking, halos lahat po Pero yung mga ay pero yung mga warehouses nyo, strategic naman ang location na yan kung saan talaga maraming palayan, nandun ho kayo. Yung mga warehouses natin, di ba? Tama po yun. Tama po yun. Yun naman talaga ang primary consideration. Pero even then, may mga warehouses talaga na hindi talaga na gustong puntahan pa ng ating magsasaka at malayo. Para sa kanila, malayo na yun. Opo. Sa pagbili ho ninyo ng palay sa ating mga magsasaka, total, punong-puno ho yung mga warehouse. Ibig sabihin, marami tayong napagsilbihan na mga magsasaka na tulungan. Ay, opo. Ganito po yun. No? Just to give you an idea, Opo. yung aming pong first half target na bibilhin na palay, nasurpass po namin ng 50%. 150% accomplished. Oo. So, mahigit 6 na milyong bags ang nabili namin, whereas ang target po namin nasa 4 na milyon lamang. Okay, So, okay. Oo. opo. Kaya isang cropping pa lang po yun, ha? Administrator, Yung sorry. first half ng of the year? Here. Yes po, naka 150% tayo sa target natin Pero for the first hindi half. naman ho hindi ho binarat yung ating mga magsasaka. Ay, pagdating po sa NFA, hindi po natin pwedeng baratin kasi naka-peg po yung price natin. meron siyang Opo. fixed price. Oo, magkano Fixed price. Magkano ngayon? Nag-average po tayo sa fresh palay ng less than 18 pesos. At sa dry palay naman po, nag-average tayo ng 23.8 pesos. Opo, ganun po. Okay. Sa ngayon po, ilinawin ko wala muna, yung itatayo natin ng mga Kadiwa stores sa mga NFA warehouse, ito po ay open para sa ordinaryong mamamayan, hindi lang sa mga magsasaka. Ganito po, tama Opo. po. Maganda pong tanong yan para Opo. po at least maliwanagan ng ating mga kababayan. No? Ito pong mga itatayo na kadiwa ng Pangulo sa mga NFA warehouses, initially po, ito po'y para sa mga magsasaka na rehistrado sa RSBSA. Ang target po niyan, mga 2.8 million magsasaka na merong 2 hektarya pababa na lupa. So mga 2.8 million farmers po yung initial target natin. At ang rollout po nito, baka para lang po hindi tayo mabas. Ika nga, no? Opo. Initially po, Region 2 and 3. Hindi po ito yung simultaneous na Opo. opening ng mga pagbebenta sa mga NFA warehouses. Bakit hindi So, yun po po. i-open sa publiko, maliban sa mga magsasaka? Alam nyo po, pag inopen natin to sa publiko, ilan po tayong milyong Pilipino, let's be realistic po. Mauubos Pagdating naman. kung sa stock ng NFA, imaginein po natin ang nabibili lamang po natin maximum 5% ng production natin. If these stocks will be opened up for everyone, abay, sa isang iglap po, mawawala po ito at mauubos. Kahit po doon sa vulnerable sector lang, administrator? Ayun naman po ay yun ang target, yung Opo. vulnerable sectors o yung at least hindi na nga po vulnerable sector ang target natin.
15.8 I think or 15.6 million household. I think nung Thursday lang nagko-compute kami nila secretary at ang ibang mga Stratcom members. Pinag-aaralan namin yung 2026. Opo. Ito po'y kaya, wag lang simultaneous ika nga. Kunwari, Para January. calibrated ang... Calibrated po. Mahirap po yung isang iglap. Naku po, mahirap. Nightmare po yan. So, ibig Kahit na sabihin, sino po- in simple terms, hindi pa rin kaya ng NFA o ng gobyerno na sabay-sabay i-open sa publiko ang 20 pesos per kilo na bigas. Hindi po yun kakayanin at hindi po yun strategic. Ika nga, no? Marami pong mga aspeto. Hindi lamang po siya simpleng may supply ka, Correct. ilabas mo. Medyo marami pong ano yan. At saka, May malulugi din ng mga negosyante somewhere. At saka wala pa sa mandato hindi rin nyo. po maganda. Wala pa sa mandato nyo rin. nila. Oo. Sa atin po, magbenta wala pa sa general mandato public. natin. Opo, Ang huling opo, punto opo. ko, Administrator, pag ang balak kasi paamyandahan yung RTL, hindi ba? Rice Tarification Law. At Opo. direkta na kayo magbebenta ulit ng bigas sa merkado. Wala na yung FTA factor kasi bibigyan na ulit kayo ng poder. Kaya nyo ba Kaya natin ang ano po, na magbenta? Kayo na yung direkta magsusupply, kayo yung direkta magbebenta ulit sa publiko, sa mga pale-palengke. kayang-kaya po. Ito po ay dati nang ginagawa ni NFA. But ang isang equation dito na dapat maunawaan natin, Opo. dapat din pong ibalik yung iba naming mga plantilla position para po i-handle ito. Na-slash po yung aming manpower into more than one half. So kung ibabalik ninyo ang mandato na napakalaking ito, nationwide, lahat retailer ulit, kailangan ko rin naman po ng additional tao. Kaya po ito dahil dati nang ginagawa. Kung sakali Opo. ibabalik yung NFA store, Opo. yung mga tindahan. Opo. Yung pong, hindi po NFA store yun. NFA licensed store. Licensed May store, mga plaka. Opo, Ibig opo. sabihin, mga pribado ito na rehistrado, lisensyado sa ilalim ng NFA para bang accredited ninyo? Yes po. Yun. Tama Alright. po yun. Tama po yun. Opo, ito pong mga nasa warehouses natin ngayon na naka-imbak, hindi pa naman ho yan magiging mga malapit ng ma-expire o mabulok. Hindi, maayos po ho yan. Ganito po, no? Wala pong nabubulok dyan. Definitely po kasi inaano natin kasi may mga testing tayo. No? Yes, Pero opo. pag sinasabi po nating malalaon, siyempre ang mga kababayan po natin basta nalalaon sa iba term nila nabubulok na eh. Pero hindi po nabubulok yan, nalalaon. Kanya nga po itong Agosto na ito, magpapa-auction na tayo sa ilalim ng batas ng RTL. Itong buwan. Gaano karami po Etong yung buwan na po. auction? Ang i-auction po natin, nung isang araw, pinabilang ko, nasa 500,000 bags yung bigas. Pero alam nyo naman, as we go along, habang umaandar ang araw, mas nadadagdagan yung aging. Ganun lamang po yan. Sa ngayon, ang bilang ko na, mga nasa around 600,000 bags of bigas na ito. Pero hindi rin po ito isang bultuhan i-auction. Marami din po ito. So, unahin natin yung mas luma. Opo. Yun po, ganun pong gagawin natin. Yung mga auction, kwan lang tayo para klaro lang. Yun may mga, sino ba pwedeng bumili niyan? Baka ihalo naman nila sa mga bigas na binibenta nila sa mga stalls ho nila. Ano po ito, no? Ang auction na ito ay open po sa kahit sinong pribadong sektor. Opo. At iyon po ang paggagamitan o yung paggamit nito ay hindi na po natin Ma-monitor. Hindi na nila control. Pagkatapos po nun. It's merely buyer-seller relationship Correct. lang po yun. After po nun, wala po tayong hold sa kanila. Kanila na po yun. Ang akin naman po, kung benta man nila, whatever, or kung whatever gagawin nila dyan, for as long as maayos at walang binalabag na batas, hindi na po natin papansinin yan. Sige po, sige. Administrator, Alright, thank maraming you. salamat Sir po sa Larry. oras ngayong umaga. Salamat po sa oras, Sir Larry. Maraming salamat din po. It's always a pleasure Good morning, nakausap sir. po kayo. Good Salamat po. morning. Thank you. Salamat. Si Administrator Larry Lacson ng National Food Authority. Hilingan, walang pinoprotektahan.